Salamat po Diyos sa hapong ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin upang kami po, O God, ay magkatipon-tipon na pag-aralan, Ama, at saliksikin ang hiwaga ng iyong salita, O God. Salitang magbibigay sa amin ng kalinawan, magbibigay, O God, ng guidelines, O God, upang patuloy po namin masunod ang iyong kalooban para sa amin, Panginoon. Lord, ako na siyang gagamitin mo sa hapong ito, patuloy po ako nagpapakababa sa inyong harapan. At patuloy ko pong inaamin, O God, ang aking kahinaan, ang aking kawalan, na kayo lamang pong aking kalakasan. Kayo lamang po, O God, ang sa magbibigay sa akin ng karunungan upang maibahagi ko, Panginoon, ang iyong salita, O God, with power and boldness, O God, sa hapong ito, Panginoon. I pray also, Father God, for my brothers and sisters, O Lord, as a recipient of your message, O God, kayo po ang patuloy na humipo sa puso ng bawat isa, magkaroon ng kagalakan at pananabik na tanggapin at angkinin ang salitang may ahayag sa hapong pong ito. Lord, I acknowledge, O God, the presence of the Holy Spirit, O God, na siyang patuloy na manahan sa lugar na ito. Salamat po, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay magbukas po ng ating pong mga Biblia. Ito pong pag-aaral po natin ay matatagpuan po natin sa aklat po sa Old Testament, sa Lumang Tipan. Alam ko po, ang iba po sa inyo ay nabasa na po itong isa pong story sa Old Testament. Ito po ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Nehemiah. So ang pag-aaral po natin sa hapong ito ay tungkol po sa buhay po na sa isa pong lingkod ng Diyos na tinawag upang pangunahan at pamunuan ang pagtatayo at pagbibuild ng wall. O kuya po yung pader. Nandiyan na po ba kayo? Okay. Nehemiah, chapter 1, verse 1 to 11. Medyo mahaba-haba po ng kaunti. Umpisahan ko na po. Nehemiah, chapter 1, verse 1 to 11, and 2, verse 1 to 10. The words of Nehemiah, son of Hakaliah, in the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa, Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that survived the exile, and also about Jerusalem. They said to me, "Those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire." When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Then I said, "O Lord, God of heaven, the great and awesome God, who keeps his covenant of love with those who love him and obey his commands, let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer your servant is praying before you day and night for your servants, the people of Israel. I confess the sins we Israelites, including myself and my father's house, have committed against you. We have acted very wickedly toward you. We have not obeyed the commands, decrees, and laws you give your servant Moses. Remember the instructions you gave your servant Moses, saying, 'If you are unfaithful, I will scatter you among the nations. But if you return to me and obey my commands, then even if your exiled people are at the farthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as my dwelling for my name, which is the Jerusalem. They are your servants and your people, whom you redeem by your great strength and your mighty hands. O Lord, let your ear be attentive to the prayer of this your servant, and to the prayer of your servants who delight in revering your name. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. I was a cupbearer to the king." Chapter 2, in the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was brought for him, I took the wine and gave it to the king. I had not been sad in his presence before, so the king asked me, "Why does your face look so sad when you are not ill?" This can be nothing but sadness of heart. I was very much afraid,
But I said to the king, may the king live forever. Why should my face not look sad when the city where my fathers are buried lies in ruins, and its gates have been destroyed by fire? The king said to me, what is you want? Then I prayed to the God of heaven, and I answered the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah where my fathers are buried, so that I can rebuild it. The king, with the queen sitting beside him, asked me, how long will journey take, and when will you get back? It pleased the king to send me, so I set a time. I also said to him, if it pleases the king, may I have letters to the governors of Trans-Euphrates, so that they will provide me safe conduct until I arrive in Judah. And may I have a letter of Asaph, keeper of the king's forest, so he will give me timber to make beams for the gates of the citadel by the temple, and for the city wall, and for the residence I will occupy. And because the gracious hands of my God was upon me, the king granted my request. So I went to the governors of Trans-Euphrates and gave them king's letter. The king had also sent army officers and cavalry with me. When Sanballat, the Horonite, and Tobiah, the Ammonite official, heard about this, they were very much disturbed that someone had come to promote the welfare of the Israelites. Medyo po mahabang pagbabasa po natin ng kanyang salita. Subalit mas maganda po na basahin po natin, lalong-lalo na po yung unang bahagi, upang lalo po nating maintindihan ang pag-aaral po natin sa hapong pong ito, mga kapatid. In my introduction, alam niyo po mga kapatid, ako po'y naniniwala at nananampalatayang ang Panginoon po ay ang Diyos na kumikilos. Marami po siya mga plano at balakin upang maisakatuparan ang kanyang plano at balakin po, lalong-lalo na po dito sa lupa. Ngubalit hindi po makakakilos ang Panginoon hanggat wala po siyang gagamitin. Amen? Sapagkat God is Spirit and God looking for someone na magagamit upang magkaroon po ng katuparan po ang kanyang plano at balakin. We know that God gave us different tasks in life. Amen? Are you believe on that? May it be in yourself, your family, your work, or even in the church. Life involves so many things to be done. Trying hard to accomplish either short or long-term goals in life. We even face different projects, different things to be accomplished in a specific time. The output depends on the effort, resources, even people involved. But what are those things or essential parts to be considered in order for us to be successful in any projects we are into to have in the future? You know, my dear brothers and sisters, minsan napakarami po nating balakin sa buhay. Marami po tayong plano. Madali lang po magplano eh. Libre lang magplano. Naniniwala ba kayo? Kahit ngayon, pwede tayong magplano, magpatayo na napakalaking gusali. Madali ang magplano. Ang tanong po dito ay kung paano po natin uumpisahan. At hindi lamang po uumpisahan, kung paano po natin ito tatapusin. Amen? The title of my message this afternoon ay kukunin ko pa rin po sa verse 1 na binasa natin. Ito po ay paanyaya. Sabi po dito, come, let us rebuild the wall. Amen? Base po doon sa binasa natin, ang project po na inintrust po ng Panginoon kay Nehemiah ay muli pong itayo at itatag ang pader ng Jerusalem. Bakit nga po pa napakahalaga ng pader noong mga panahong yon? Unang-una, ito po yung dahilan. Una, ang pader po ay proteksyon. Amen? Kaya nga po, kahit may maliit po tayong bahay sa Pilipinas, naglalagay po tayo ng pader. Unang-una, baka sampahan ng mga ahas, mga hayop, at maging mga magnanakaw. So, that's one of the reason kung bakit kailangan po i-rebuild po yung wall. Sapagkat base po sa binasa natin, ito po mga Israelita ay nakaptive po sila. Lilinawin ko po lang po sa inyo. Sila po ay nakaptured po ng mga naglalakihang mga empire. Nung panahon po, yung una pong nagcaptive po sa kanila, yung Babylonian Empire, at naagaw po ng Persian Empire. At itong pinag-uusapan po natin, ito po yung panahon ng Persian Empire. Sa pamumuno po ni King Cyrus II,
binigyan po ang mga Israelita ng pagkakataon na muli pong bumalik sa Jerusalem. Base po doon sa binasa natin, at magsimula pong muli sila. Na-rebuild po nila ang temple through Ezra. But one of the problem that it shows disgrace to these people, they have lack of wall. So this is the project, amen? And what is the second importance of the wall? The second importance, the wall is a sign of God's blessings and integrity. Amen? Kaya nga po sa Nehemiah 2, verse 17, nung ito pong si Nehemiah ay nagplano at nagbalak at kukumbinsin niya po yung mga tao para suportahan sa kanyang layunin, ang sabi po niya dito, muli nating itayo ang pader upang hindi tayo maging kawawa at disgraceful. Amen? So yun po yung pangalawa. The people are in great trouble and distress. Jerusalem wall was broken and its gates was destroyed. Ito po yung katayuan ng Jerusalem nung panahong yun. So Nehemiah ay tinawag at kinaktuk po ng Panginoon upang umpisahan ang pagpapatayo po ng pader. Kaya po, nung time po na itong si Nehemiah ay nakabalita tungkol sa kanyang mga kababayan, siya po ay narubdub ang kanyang damdamin. Napighati ang kanyang damdamin sapagkat nabalitaan niya na ang kanyang mga kababayan ay nasa kawawang kalagayan. So doon po nagsimula na pangunahan niya ang pagbubuo ng pader. Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, nung panahon po ba ni Nehemiah, base po doon sa binasa natin, magiging madali po ba sa kanya ang pagbuo ng pader na ito? Sa palagay nyo, para po sa akin, hindi po ganun kadali para buuhin ang wall na ito. Bibigyan ko po kayo ng mga kadahilanan kung bakit mahirap po buuhin ang pader at the time. At ito po ang mga bagay na ito. Yung una, what is the hindrances for his plan? Unang-una po, yung lugar na pagtatayuan. The place. Ito pong si Nehemiah, nung panahon na yon, ay nasa Citadel of Susa. Nung sinas ko po ito sa Google, ito po ay nasa Azerbaijan na po ngayon. Ang distansya po ng Susa to Jerusalem at the time is 1,365 kilometers. Ganun po kalayo. At bago ka pumunta doon sa Jerusalem, dadaan ka pa muna ng iba-iba pong lugar. At hindi ka po basta-basta makakadaan po ng ibang lugar kung hindi po bibigyan ng kapahintulutan na mag-cross po sa border. So yun po ang una. Yung pangalawa, na problema po sa pagtatayo nito yung wall, he is under the authority of the king. Ito pong si Nehemiah ay hindi po katulad kay Solomon nung siya po ay nag-build ng temple, na siya po ang king. O hindi po siya katulad kay Bactum, na pag nanaginip ngayon na mag-build ng project, kahit bukas piling umpisahan. Kasi mayroon po siyang kapangyarihan. But how about Nehemiah? He is under the authority of the king at the time. He could not be able to decide by himself unless the king granted his request. Yun po yung pangalawa. Ano po yung pangatlo? So inuuna ko po muna ang problema, no? Yung resources. Hindi ka po pwedeng mag-build ng wall na wala kang budget. Kailangan po ng money. Kailangan po ng resources, ng materials. Paano? Saan ka kukuha? Inanong ka nga sa lugar na malayo doon sa lugar mo. Pang-apat, ito po yun. Kailangan niya po ng manpower. Hindi po siya pwedeng magtayo ng wall na siya lang mag-isa. So, hindi po katulad ng mga kapatid natin dito na may mga construction company, mayroon po sariling mga tauhan yan. Pero si Nehemiah po, wala po siyang tauhan. At that time, nang pinaplano pa lang. At ano po yung panlima? Ang panglima po, may time frame po yung project. May time frame, nakaka-pressure, ano? Nag-iisip ka na ng project, wala ka pang resources, magdidemand pa sa iyo ang king. Hanggang kailan mo ba kailangan tapusin yung project? So nakaka-pressure. At ang panghuli, yung pong opposition at the time. Bawat proyekto po, mga kapatid, lalong maganda ang motibo at intention, ito pong pang-anim na to ay hindi po nawawala. Yung opposition. Yung kontrabida. Maging po sa mga bawat, kaya nga po, alam mo yung bansa natin, kahit sino po maging presidente, hindi po ito mawawalang opposition. Palagi po nandun to. So ito po yung mga bagay na hadlang upang may sakatuparan po ang kanyang plano at balakin. Minsan po itong mga bagay, maging sa atin po, ito po nagiging hadlang upang hindi po natin magawa yung pinag-uutos po sa atin ng Panginoon.
Lalong-lalo na po yung resources minsan. No? It's too hard to release any resources. So ngayon po, ang pag-aaral po natin at atin pong sasaliksikin at atin pong tutuklasin sa kabila po ng mga balakid na ito, sa kabila po ng mga hindrances, nagkaroon po ng katuparan. Ito pong proyektong ipinagkatiwala ng Panginoon kay Nehemiah on time. Ito pong project na ito ay tumagal lang po ng 52 days. 52 araw. Ibig sabihin, kulang-kulang 2 buwan. Biruin mo yon. Magsisimula siya, pag-alis pa niya doon sa lugar na kung saan siya nandoon at pupunta pa sa Jerusalem. Pero nagkaroon po ng katuparan ang proyekto pong ito. At samahan niyo po ako sa hapong ito mga kapatid na tuklasin ang sekreto kung papaano niya po napagtagumpayan at kung papaano niya natapos ang proyekto pong ito. Mayroon pong 3. Ito pong Nehemiah, minsan pag binasa mo siya, iisa lang ang makikita nating bida dito Si Nehemiah lang po. Pero sa hapon pong ito, mayroon pong 3 napaka-importanting mga contributor o parts upang magkaroon po ng katumparan ang proyekto pong ito. Uunahin ko na po si Nehemiah. What kind of leader is Nehemiah? Amen? What are those with Nehemiah that made those things accomplish in spite of difficulties? Una, it starts when Nehemiah heard the news about Jerusalem. So Nehemiah start because of his compassion to his people in Jerusalem. It's too hard to do things, especially na wala namang pakinabang sa'yo, kung walang compassion kang nararamdaman. Kung wala kang burden nararamdaman. Alam mo kung bakit nasabi ko pong may compassion siya? Can you imagine, ito pong si Nehemiah ay nasa mabuti na pong kalagayan at the time. Siya po ang cupbearer. Nasa magandang posisyon na po. Siya po ang cupbearer at the time. Nasa comfort zone na po siya. Ano ba naman ang pakialam niya dun sa mga tao na yon? Kung iisipin lang kanyang sarili. Di ba? But through his compassions, through the burden, nagkaroon po siya ng plano at sumunod sa Diyos upang umpisahan po itong wall na ito. Amen? At pangalawang makikita po natin kay Nehemiah, ito pong kanya pong panalangin at ang fully dependence po sa Panginoon. Kaya kung mapapansin po natin, Nehemiah is a man of prayer. You believe in that? In every step, he prayed. He didn't act without praying. And even he didn't pray without acting. So magkasama po yun. Hindi lang po siya nagpipray, hindi lang po siya gumagawa at nananalangin, yung kanya pong pinapanalangin ay kanya pong ginagawa. His prayer life and fully dependence to God is the evidence of his success. He knows to himself that he needs God. In every step and situations, he prayed. Unang-una, nung ito pong si Nehemiah ay nakarinig po ng balita tungkol po sa kanyang mga kababayan, ang una po niyang ginawa, hindi po siya nagulat. Hindi po siya parang nagpanik agad, anong gagawin ko? Hindi ko na kaya, dito na lang ako. Anong una pong ginawa niya? Siya po ay nanlumo, nagpakumbaba at nanalangin. At hindi lang po nanalangin, siya po ay nag-ayuno. So ito po yung una po niyang ginawa, nanalangin siya. At ang pangalawa, na makikita natin kung gaano po siya nananalangin, ay nung time po, sa Nehemiah 2:4, the king said to me, "What is your want?" Then I prayed to God of heaven. At the time, nung magpaalam po siya sa king, na king, amo, boss, gusto ko po magpatayo ng wall doon sa aking bayan. Nung tinanong po siya ng king kung anong gusto niya, alam po ang unang ginawa niya? Hindi siya kagad sumagot. Siya po ay nanalangin. Lalong-lalo na po, nung binigyan siya po ng timing ng king. Alam niyo po, halimbawa, on the spot, may kausap ka, nagtanong ng time kung kailan mo tatapusin. Ito po yung crucial na pagdidesisyon. Sabi nga, wala ka ng time para mag-decide. Alam niyo po yung desisyon ni Nehemiah na magsabi po sa king kung kailan niya po tatapusin, napaka-crucial po noon. Paano kung nakapagsabi ka sa king ng napaka-iksi lang, paano mo tatapusin? But through prayer, God give wisdom to Nehemiah, and Nehemiah said the time. At ang pangatlo pong nakikita natin dito,
In times of great opposition, nung ito pong building na to o itong wall na to ay tinatayo, marami pong mga opposition at the time. But the time of oppositions, the thing that Nehemiah ginawa po niya, hindi po siya nakipag-away. Hindi po siya nakipag-away, hindi po siya nakipag-argument doon sa mga opposition. Ang ginawa po niya, siya po ay nanalangin. So prayer is one of the important things para magkaroon po ng katuparan ang isang plano at balakid. Amen? At ang pangatlo pong makikita natin kay Nehemiah dito ay ang kanya pong leadership skills. Amen? Siya po ay great leader. Siya po ay may kakayanan na mamuno. Yung mga leader po kaya natin, ganoon rin po kaya ang ability. So atin pong tuklasin, amen? His leadership skills, unang-una na makikita po natin kay Nehemiah, ay ang kanya pong pagiging diplomat. Yung pagiging diplomat, marunong po siyang mag-diplomasya ba? Alam po yung diplomatic na kahit medyo hindi na maganda, kaya niya pa rin ayusin. Marunong siya mag-control sa kanyang sarili. Ito pong si Nehemiah ay hindi tampururot. Hindi po siya matampuhin, nakaunting offend lang, magbaback out ka agad. This is the kind of leaders that we need. Amen. Nakaunting bagay, kaya niyang ayusin. Kaya nga po, kaya niyang makipag-usap kahit sa kanino pa man upang isulong niya ang kanyang adhikain o kanyang proyekto. Sa Nehemiah 2:7-8, allow me to read. Sabi dito, I also said to him, if it pleases the king, may I have letters to the governors of Trans-Euphrates so that they will provide me safe conduct until I arrive in Judah. And may I have a letter to Asaph, keeper of the royal park, so he will give me timber to make beams for the gates of the citadel by the temple, and for the city wall, and for the residence I will occupy. And because the gracious of hands of my God was on me, the king granted my request. Nung ito pong si Nehemiah ay nag-approach sa king upang magpaalam na magtatayo siya itatayo niyang muli ang pader, pumayag po ang king. Ano po ang diplomasya dito? Ito pong si Nehemiah, nung makita niya po na ang king pumayag dun sa una niyang request, nag-request pa po siya ng pangalawa. Siguro naisip niya, king, maganda ang mood nito ni king. I believe that God touched his heart. So sasamantalahin ko na yung pagkakataon. King, pumayag naman kayo na itayo ko yung muli ang pader. Pwede po bang bigyan mo naman ako ng isa pang pabor? Bigyan niyo naman ng authority o nagawa ka naman ng sulat upang itong mga dadaanan kong mga lugar na may mga gobyerno ay payagan ako. So, sa madaling salita, through his diplomatic skills, napapayag niya po yung king. At ang pangatlo, hindi pa rin nakontento. Siguro naisip niya, oo nga, makakarating ako doon sa lugar ko, paano naman yung mga materials na gagamitin ko. So, nagtanong ko ulit siya, kung hindi naman siguro yung mamasamain boss, amo, or king, baka pwede nyo naman akong bigyan ng pabor. Nabigyan ako ng mga materials na gagamitin ko. Sa makatuwid, mga kapatid, tatlo yung request niya sa leader at ito pong king na ito ay pumayag po sa kanya pong request. That is a diplomatic skills na mayroon dapat po ang isang leader. Amen? Na hindi po mahihain. Hindi po takot. Amen? For the sake of God's plan. At ang pangalawa na makikita po natin through his leadership skill is, he is a committed leader. Amen? Nehemiah is a committed leader. Alam niyo po, pag committed ka sa isang gawain o sa isang proyekto, naroon ang iyong puso. Hindi po kagaya ng iba pong mga leader na gusto lang mangyari ay maupo lang kung saan sila nandoon. Buddy Rooney, punta ka nga dito. Halimbawa, kung si Buddy Rooney ang followers mo, magtimpula mo muna ako ng kape o itong plano ko, ibigay ko sa iyo. Hindi po siya ganon. Ito pong leader na to ay leader in action. Gumagawa at kumikilos po siya. Kaya nga po, umalis siya doon sa kinalalagyan niya at pumunta siya sa lugar po ng Jerusalem upang itayo. Hindi po siya nag-uutos at utos lang, siya po ay tumutulong na gumawa. Amen? Sabi nga, the best po na leader is a great follower and a model. Kaya ako minsan, sa totoo lang mga kapatid, minsan hindi ako ginaganahan magtrabaho. Lalong-lalo yung mga amo ko na nag-uutos sa akin, hindi naman nagtatrabaho. Amen? Sa totoo lang, ganon. Mayroon akong mga amo-amuhan, and then utos ng utos, tapos sila hindi naman gumagawa.
Nag-a-act na marunong sila, pero hindi naman pala nila alam. Minsan po ganun ang leader. They are using their own power and authority para mag-take advantage po doon sa mga follower. But through the life of Nehemiah, makikita natin, hindi po siya ganun. Siya po ang nanguna upang pamunuan po ang pagtatatag at muling pagtatayo ng wall of Jerusalem. Amen? So tatapusin ko na po muna kay Nehemiah. Sabi ko nga po sa iyo, may 3. Yung pangalawa po, na nagbigay po ng malaking contribution po dito sa wall na to, sa pag-rebuild ng wall, ito pong pangalawa na to. The people, or I can say that the followers. Amen? Pinag-usapan po natin ang leaders, ngayon dito naman po tayo sa followers. Ano is their submission to God's appointed leader? Amen? Hindi po sila matitigas ang ulo. Sabi po sa Hebrews 13:17, have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, but that would be of no benefit to you. Amen. This is the kind of followers that we need, na mayroon pong submission sa authority. Amen. Ngayon po, marami pong mga followers, they are trying to disobey, o hindi po sila nagsusubmit sa mga leader na itinalaga po ng Panginoon. Maging dito po sa church, mayroon pong mga itinalagang namumuno at mga tagapamuno po ang Panginoon. Let us help and submit para po ang proyektong o ang plano ng Panginoon para dito sa ating iglesia ay magkaroon po ng katagumpayan. Huwag po tayo maging burden sa mga leader po na itinalaga po ng Panginoon. We need a submissive heart, and we need to respect them. Amen. Because they are God's appointed man or people of man in order for us to para sila po ang mag-govern para sa atin. You know, if pag wala po tayong submission po sa ating mga leaders at kinukontra po natin ang ating mga leaders, hindi po sila ang kinukontra po natin. Kundi po yung nag-appoint sa kanila, walang pong iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Maging din po sa mga organization, halimbawa, ang amo mo ay nag-appoint ng isang tagapamuno sa iyo. Pag hindi mo po sinusunod yon, isa lang pong ibig sabihin, hindi ka po agree sa plano ng pinakaamo niya. Parang ganun din po sa atin. If we are not submitting to God's appointed leader, we are not submitting to the authority of God. Amen? If we want to obey God, we need to obey and submit the people or the leader that's God's appointed. When Nehemiah informed them about the plan, they submit to the leadership of Nehemiah. Nung ito pong si Nehemiah ay nandun na po sa Jerusalem, nagkipag-usap po siya sa mga leader. May mga leader po ang Jerusalem at that time, at iminungkahi niya po ang kanya pong plano. Sinabi niya po na kinausap siya ng Diyos na pamunuan sila upang muling itatag. Ito pong mga tao na to, nung time po na mabalitaan nila na si Nehemiah ang itinalaga ng Diyos upang pangunahan, wala pong pasubali. Sila po ay nagsubit sa authority. Hindi po na maraming tanong, na totoo bang ikaw talaga ang itinalaga ng Diyos? Bakit bigla kang sasabat dito sa lugar namin? Ang ganda-ganda na ng lugar mo doon, tapos pupunta ka lang dito, sabihin mo, magsusubmit kami sa iyo. But the people at that time, they submit to the leadership of Nehemiah. Another thing na makikita po natin dito sa mga followers na to, ay kanila pong obedience to God's appointed leader. Nung sinabi po ni Nehemiah na magbibuild sila ng wall, ang reply po nila, come. Let us start rebuilding the wall. So pag magsabi po ang leader dati na gawin natin to, marami pang tanong. Ang answer natin is come. Let us together rebuilding the wall. And the third thing is the commitment to God's plan. Amen. Yung commitment po nila doon po sa plano ng Diyos. Ito pong sa chapter 3 ng Nehemiah, hindi ko na po babasahin kasi napakahaba niya. Gusto ko lang ko yung bigyan ng insight kung paano po nangyari ang rebuilding of the wall. Nung time po na inumpisahan po ang wall, ito pong wall ng Jerusalem, nang tininang ko po siya, napakarami po ng kanyang gate.
nasa 12 po ang gate nito. 12 po ang gate. Ganun po ito kalaki. Can you imagine, i-build mo itong wall na to within 52 days? Paano kaya ito matatapos kung wala ang commitment ng mga tao? So ang ginawa ni Nehemiah, through his leadership skills, binigyan niya po ng task ang bawat isa. Halimbawa, kung ito pong lugar natin ay i-consider natin na wall, si Nehemiah po ang ginawa niya, ito ang Jerusalem sa gitna. Ang ginawa po ni Nehemiah, bawat pamilya, nagtalaga po siya. Halimbawa, si Brother Ronnie and his family, dito siya mag-uumpisa. So yung isa namang pamilya dun sa kabila, na-organize yung masyado. Ngayon, nagkaroon po ito ng katuparan through the commitment of the followers. Amen. Ito po ay ikakaihalin tulad din po natin dito sa ating church. Amen. I know and I believe that God has planned for this church. Amen. May plano po ang Diyos dito sa ating iglesia. Amen. And I believe na nandito po tayong lahat, mga kapatid. Hindi po tayo audience, katulad nga ng preaching ni Brother Red last Tuesday. Hindi po tayo audience. We are a follower. O kung hindi ka man follower, you are a leader. Mayroon pong proyekto ang Panginoon na nais po niyang ipagawa. Kailangan po dito ng committed workers. Amen. And tayo po yun, mga kapatid. Bawat isa po sa atin ay may kanya-kanya pong capability. May kanya-kanya po tayong talent and gift. So wag po tayong makontento lang, nalabas-pasok lang tayo dito sa church. Amen. God called us not only to believe, but God called us to belong. Amen. Nakuha niyo po ang ibig kong sabihin. Hindi lamang tayo tinawag ng Diyos para lang magmaniwala sa Kanya siya ang Diyos. Tinawag po tayo ng Diyos upang maging bahagi po ng Kanyang iglesia. Sapagkat doon po sa iglesia, doon po nabubuo ang plano at balakin po ng Diyos upang mag-glorify po ang Kanyang pangalan, upang muli pong maitayo ang wall po na bumagsak or whatever wall man na gusto ng Panginoon ipatayo sa atin. Amen. Mayroon pong plano ang Panginoon para sa atin. Marami pong mga ministry dito ang nangangailangan ng workers. If you are a ministry head, God encouraged us through the life of Nehemiah how leaders, kung paano po ang pagiging isa pong leader. Kung tayo naman po ay follower, binapakita din po sa atin dito kung paano po maging tunay na tagasunod po ng Panginoon. Amen? And the last, and the third one, the last but the most important parts or contributor of the success of this project ay wala pong iba kundi po ang Panginoon. Yung una, sino pang una? Nehemiah, the leader. The second is the people of God, which is the follower. At ang panghuli po, walang iba po kundi ang ating Panginoon. Kahit ano pong effort na gagawin ng isang leader, kahit ano pong husay na pagsunod po ng mga follower, pag ito pong last na ito ang mawala, o sabi nga, out of the box, hindi po magiging matagumpay ang anumang proyektong nais nating itatag. Amen? Naniniwala po ba kayo, mga kapatid? Hindi po natin pwedeng itsapwera ang Panginoon sa mga plano at balaki natin. Sapagkat siya po ang source ng katagumpayan. Amen. Ano po bang makikita natin dito sa Diyos ni Nehemiah at Diyos din po natin na pinaglilingkuran? Ano pang una nating makikita sa Kanya? Unang-unang makikita natin sa Kanya, He is a God who hears the prayer. Amen. Our God hears the prayer. Ang Panginoon po natin ay hindi bingi. Kaya nga po, nung itong si Nehemiah ay nakatanggap ng masamang balita ng kanyang mga kababayan ay nasa hindi magandang kalagayan, siya po ay nanalangin. At ang Panginoon po ay tumugon sa kanyang panalangin. Amen. In any situation na mayroon tayo, mga kapatid, in any situation, tanggapin po natin na ang Diyos po natin ay nandyan upang pakinggan po ang ating mga panalangin. Amen. Tumawag tayo sa Kanya at tayo po ay Kanyang diringgin. Anumang hirap, anumang laki ng planong gagawin natin,
ang Diyos ay handang tumugon at makinig sa ating mga panalangin. At ang pangalawa, our God, or the God, He is the God who intervenes. Amen? God intervened when Nehemiah approached with the king and grant his request. Can you imagine, nung si Nehemiah po ay nasa crucial na kalagayan. Alam niyo po mga kapatid, nung time po na yon, pag ikaw po ay makikipag-usap sa king, it's a matter of life and death. At the time. Kaya nga po, kung nabasa niyo po yung kay Esther na story, bago ko po siya naghingi ng request sa king, katakot-takot na prayer and fasting. Sapagkat, sa pagharap mo sa king, kung hindi maganda ang sasabihin mo sa kanya, at kung ang plano at balakin mo ay against sa kagustuhan ng king, iisa lang po ang patutunguhan. Tatawagin niyo po ang kanyang berdugo. Halimbawa, nagpunta ka sa king, King, gusto ko muna mamasyal sa mall. Hindi niya nagustuhan yon. Tatawagin lang, King, punta ka nga dito, damputin mo to si, at pugutan mo ng. Ganun po delikado po ang ginawa dito ni Nehemiah. That's why I believe the time when Nehemiah nag-approach po siya king, nandun po ang Diyos na nag-i-intervene. Hindi po niya kayang kumbinsihin ang king, I believe. Bakit po nasabi na hindi niya ganun kayang kumbinsihin? Kasi po yung plano po niya, kung tutusin, is against the kingdom. Biruin mo, nasasakop ka ng ganitong kingdom, and gusto mo rin magtayo ng sarili mong kingdom, gusto mong i-secure yung place mo, it seems like you are you are a rebellion against the king. But, though yun ang request niya, hindi po siya pinugutan ng king. Alam niyo po ang dahilan, sapagkat ang Diyos ang siya pong namamagitan. Ang Diyos po ang naghipo sa puso po ng king. Minsan tayo din po mga kapatid. Minsan dumarating sa buhay natin na parang imposibleng mangyari o parang napakahirap nating gawin ng isang bagay. Meron tayong gustong gawin, merong mga humahad lang sapagkat baka pag ginawa ko to, mapapahamak ako. O baka pag ginawa ko ang bagay na to, mawawalan ako ng trabaho. Mahirap manindigan sa tama. Pag ginawa ko to, baka mawalan ako ng trabaho. Ganun palagi, natatakot tayo. But if you pray to God and you feel that this is the will of God to you, go ahead. And God will intervene. Hindi po mahirap na gawin ang isang bagay pag ito po ang kalooban ng Panginoon. God will never leave us nor forsake us. Amen. Especially pag ang pinapagawa po ng Panginoon para sa atin ay ang Kanya pong kalooban. But the problem is, if you do something that against the will of God, doon ka matakot. Baka sarili mo lang kapamaraanan at layunin, I am assured that you will fail. Amen? Because the victory, it came from God alone. Ang pangatlo na makikita natin sa Panginoon dito, sa God, is when Nehemiah request for the materials and yung mga timber na gagamitin doon. That's why God provides. Yun ang unang problema, di ba? Wala siyang materials. But Nehemiah, mayroon po siyang Diyos na nagbibigay. That's why whatever situation that you have right now, you are lack of financial provisions, God will provide. Amen. Hindi po tayo pwedeng pagkulangin ng Panginoon. Kaya nga, sabi nga sa Biblia, sa Psalm yata, na hindi pa raw siya, tumanda na siya, hindi pa siya nakakita ng isang anak ng Diyos na naghihirap. Hindi po tayo pwedeng maghirap. Hindi po tayo pwedeng magkulang. Sapagkat ang Diyos po natin ay mayaman. Siya po ay nagpo-provide. Amen. Kaya lang po ang problema, kaya hindi po tayo nagkakaroon, kasi hindi po tayo humihingi. Bakit naman magbibigay kung hindi naman tayo humihingi? O maaaring humihingi man tayo, kaya lang hindi naman po yung gusto niya ang Panginoon para sa atin na gawin natin. Kaya kung humihingi po tayo sa Panginoon, dapat yung hinihingi po natin ay naayon po sa kanyang plano at kalooban. Amen? So, ng pangatlo po is God provides. At ang pang-apat at huli, ano pong may Diyos na mayroon sila, God who fights and protects. Amen. Kaya po, babasahin ko po sa Nehemiah 4:14, ito po yung nangyari during the oppositions. After I looked
things over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of the people, sabi ni Nehemiah, don't be afraid of them. Remember the Lord, who is great and awesome, and fight for your families, your sons, and your daughters, your wives, and your homes. Nang time po na masyado po itong mga kontrabida, gusto po sa ipatigil ang proyektong ito, pinagbabantaan niya po ang mga tao. Nasabi nila, kung hindi kayo titigil yan ginagawa nyo, pupuntahan namin kayo at kayo ay aming papatayin. Kaya anong nangyari, medyo kinabahan yung mga tao. Biruin mo, gumagawa ka ng pader, tapos maraming kalaban sa baba. O maaring isang asinta lang kung anong gamit nila, pwede kang anytime pwedeng mag-away o maglaban. Subalit, through the life of Nehemiah, he encouraged. Huwag kayong matakot. Huwag tayong matakot. Mayroon tayong Diyos na handang lumaban para sa atin. Mayroon tayong Diyos na handang mag-protect sa atin. Itong ginagawa natin, hindi ito para sa atin. Ginagawa natin ito itong pinapagawa ng Diyos sa atin. So bakit tayo matatakot? Ganon din po tayo mga kapatid. Amen. Minsan may mga pagkakataon na natatakot tayo. Natatakot tayo sa mga bagay-bagay na nasa ating paligid. Huwag tayong matakot sapagkat ang Diyos po natin ay ang Diyos po siyang lalaban para sa atin. Amen. Hindi po lalaban siguro in physical, but God will make something para po ito pong mga kumukontra ay tumigil. Kaya nga po, to make the long story short, in the book of Nehemiah, the wall successfully done after 52 days. Can you imagine that? Siguro, kung tayo ang binigyan ng ganong task, unang-unang ireklamo natin yung oras. Ay wala akong oras. Wala akong time. O di kaya tayo ang binigyan ng task. Wala akong pera. Hindi ko kayang gawin yan. Maraming dahilan. Alam niyo, minsan inaalaw ng Panginoon ang mga bagay na gawin natin na parang walang-wala tayo. Na hindi natin kayang gumawa. Alam mo kung bakit? Unang-una, para maging depende tayo sa Kanya. Minsan kasi madali lang gumawa ng bagay pag mayroon na tayo eh. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, ang temple at that time ay binuild ni Solomon, hindi po ito imposibleng mangyari. Ang dami niyang resources eh. Dami niyang pera, mayaman si Solomon at the time. Unang-una siya po ang king. Ang dami niyang tauhan. Can you imagine? Yung mga singer pa lang sa temple, ang dami na. Thousands. And how about yung mga workers? Ang dami niyang workers. In one command of Solomon, come, let us start to build the temple. But ang challenge dito ay kay Nehemiah, nung walang-wala po siya. So pinapakita lang po dito ng Panginoon sa atin kung gaano kadakila ang Diyos. Our God is the foundation of our faith. Amen. Our God is great. Our God is great, my dear brothers and sisters. Ngayon, ano naman ang application nito sa atin in our present days? Like, I just want to, mayroon po akong questions. Ano po kaya sa buhay natin? Parang broken wall na kailangan nating i-rebuild. Even in personal, corporate. Halimbawa, sa sarili natin. Ito ba ay relationship? Relasyon ba natin sa ating kapwa? Napakahirap buuin, di ba? Ang daming balakid eh. Kulang ako ng lakas ng loob. Ito ba ay proyektong ipinapagawa sa atin sa church? Kayo po ang nakakaalam. At ang bahala ng Panginoon mangusap sa atin kung ano po yung bagay na yon. Ngunit ipinapaalala lang po sa atin ng Panginoon na hindi po natin kayang pagtagumpayan ang anumang bagay na mahirap kung wala po ang tulong niya. At napakahalagang bahagi din po ng tulong ng ating kapwa. Kaya nga po may kapatiran. Hindi po natin kayang suluhin ang problema natin. Napakahirap. Kaya nga po may church. Amen. Kaya nga po may church. Paano naman kung sa church mismo, nagiging dahilan upang tayo ay hindi makausad. That's why God encouraged us here, the unity. Alam mo po yung pagkakaisa nila, yung pagtutulungan, isa po yung bagay para mabuo po yung isang great project. Kaya ini-encourage po tayo ng salita ng Panginoon, ang kahalagahan po ng pagkakaisa sa isang layunin. Lalong-lalo na po, ang nagbigay po nito, walang iba po ang ating Panginoon. So ano ba ang goal ng church? Amen. Mga kapatid, napakaraming broken lives na makikita natin sa ating paligid. Napakaraming mga kaluluwa ang wala pa sa Panginoon na inuutos sa atin ng Panginoon na para
i-build po natin, i-rebuild po natin, i-encourage po natin sila. Hindi po ito kaya ng leader natin na mag-isa. Amen. Kung wala po ang suporta natin bilang po mga tagasunod. At hindi po natin kaya rin ito ng leaders at tayo lang kung wala po ang tulong ng ating Panginoon. Amen? So come, let us rebuild the wall. Amen? In my conclusion, we know that God is at work. His plan for His kingdom continues. He's looking and using someone for His purpose. Sino po yun? It is you, it is me, and it is us. Wala pong ibang tinatawag ang Panginoon at pinipili, kundi tayo po. Lalong-lalo po natin dito po tayo sa iglesia. God gave us the task to rebuild the wall of lives. He has a great purpose why we are part of the church. Everyone holds an important role in His great plan. You may be a leader, a follower, but it is must to have God as the foundation of every task or project. And lastly, of course, to God be the glory. Since morning, I was contemplating on this message. It talks about completely as a church. Amen for that. Amen? It talks about the leaders like me and Pastor Mark. It talks about the people, the followers. And the most important, it talks about God. Because when we are building the church or building the wall in Jerusalem, really, it is a task that God has given. First of all, God has appointed leader. And you cannot be a leader unless you have that compassion to the people. Amen. You cannot be a leader unless you have that skills. You cannot just say, I want to be a leader, but you are afraid and you don't have the skills. So if you want to be a leader, you must learn, you must train, and you must study. Amen. And of course, as followers, you cannot build a wall unless you submit yourself to the appointed God's people. And that is the most, and of course, as the message of God said, God is always there. God is like our employer. Remember, God is the employer. Nehemiah is the contractor. And the people is the laborer. Amen. So, of course, when God appointed contractor, any problems of the contractor, it will reflect to God because God appointed Nehemiah. Amen. And these people, followers, laborers, if they make mistake, who will be responsible? Of course, Nehemiah. So, in this scenario, each one of us here in the church, we are part of this church. God appointed because, we cannot be a leader, pastor, unless we have that compassion. We started the church, compassion and love, of course, training, and of course, we have to pray. We have to pray, of course, some of you are praying. Like, for me, I'm praying to all of us, and, all of us here, we are praying as well. And we are, the leaders, the people must submit. Sabi nga ni brother na message, a lot of oppositions, a lot of, hindi pa nagagawa yung plano, may nag-oppose na. All you have to do, just obey to God's appointed leader. Kung hindi ka mag-obey, si Lord na bahala sin-appoint niya. You are not responsible anymore. Only God, as the one who appointed me, He is responsible. Kung leader nito ay talagang masama, God, He will the one who will remove that leader and not the people. Because all you have to do is to follow whatever leader say so. And God will remove that leader if this leader is no longer functioning, is no longer, ang tawag dito, hindi na siya kumikilos. But the good thing is that God is the one who hears, God is the one who provides, God is the one who intervenes, and God is the one who protects and fights for all of us. Amen. Because God is our employer. So let's give a mighty clap offering to our Lord. Let us all stand. And I like that message is for the leadership training that all of us will really enjoy. Let us all pray. Before we come here, all the praise and worship, let us pray first. Father God in heaven, we thank you.
we honor you, O Lord, for the wonderful message, Lord, that you've given to us through Brother Rudy. O God, maraming salamat po kami natuto sa araw na ito. Natuto kami sapat kami po ay iyong sinasakupan, Panginoon Diyos. Maraming salamat. Alam po namin di kami magtatagumpay kung kami po ay wala sa iyo, O Diyos, bilang nagtalaga sa amin. Maraming salamat po sapagkat kayo po nagtayo sa amin bilang mga pastor, mga leaders na iglesyang ito. Nawa, Panginoon, magkaroon kami, Lord, ng compassion, magkaroon kami ng prayers, Lord, magkaroon kami, O Diyos, ng, Lord, a revival upang kami patuloy po makapaglingkod sa iyo. And our prayers to your people in this church, Panginoon, let them be submissive to every leaders of this church. And even, Lord, I pray, Lord, na ikaw po ang patuloy na kimilos sa amin. For we know, O God, you are the one, O God, who protects us and fights for us. You are the one who provides. You are the one who hears us. You are the one who intervenes whatever decision that we are making in our lives. Maraming salamat po sa buhay ni Brother Rudy na ginamit mo. Natuto po kami sa araw na ito, O Diyos. Nawa, give him wisdom, give him understanding, and speak to his heart, O God, that he may continue to serve you, O God, bilang nangunguna sa iglesyang ito. Give him a compassion, O God. Give him love to your people. And Lord, give him, Lord, understanding and leadership skills that he may able to lead this church in the future as well. Father, we thank you, we honor you. Even, Lord, I pray, mga itatay po, mga leaders ng church na ito, mga ministry heads that I'm praying for, Lord, I pray na touch the hearts of all the leaders that I'm praying, O God, nawa kayo pong manguna, mangusap, mga ministry heads sa iglesyang ito. Thank you so much for the wisdom. Thank you for the impartation of your word to us. And we are so much thankful and grateful for the wonderful word that we have heard today. We thank you, Father. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Palapalan natin, Panginoon Diyos.